sunod-sunod po ang mga panunumpa matapos ma-promote ang mga general to major general ng ating kapulisan. Tapos sinunod lang kaagad ng promotion naman para po sa mga opisyal, general, flag officer in command at iba pa sa ating military. So dalawang magkasunod na promotion sa hanay ng kapulisan at ng ating military. Ito po ay pampataas ng moral ng ating militar at higit sa lahat nagpapatunay na talagang pinaninindigan ni Pangulong Marcos ang suporta at mataas na respeto sa ating sandatahang lakas at Philippine National Police. Pakinggan natin po ang naging mensahe ng ating Pangulo dito. We are reminded today that this oath-taking is a reaffirmation of a sacred trust, the respect for the Constitution, service to the Filipino people, and loyalty to the Republic. I congratulate our generals and flag officers, including the 2 newly commissioned graduates of foreign pre-commissioned training institutions. As you open another chapter, you also accept greater responsibility to lead with wisdom, restraint, and moral clarity. Your promotion reflects a nation's confidence in your integrity and professionalism, your dedication to duty. The stars you bear shine more brightly today as constant reminders of your obligations to protect our sovereignty, to uphold our national security and safeguard the freedoms of every Filipino. This responsibility is shared by our reservists, whose roles as a force multiplier continues to strengthen the capabilities of the armed forces. This ceremony serves as a powerful affirmation that our loyalty is anchored to the Constitution, to our democratic institutions, and above all, to the people. In recent months, we have taken meaningful steps to ensure that the AFP remains a model of discipline, competence, and service. We have engaged international partners in the conduct of training programs, strengthening cooperation, resource management, and interagency coordination. Through joint exercises and defense partnerships, we have also sharpened our readiness to address existing and emergent security challenges. As your President and your Commander-in-Chief, I reaffirm this administration's commitment to the continued modernization of the armed forces. In fact, we have taken steps to better support the women and men in uniform. We have approved the increase of the base pay of military and uniformed personnel. We also increased this year the daily subsistence allowance of all military and uniformed personnel to 350 pesos. All these reflect our principle that honoring service means ensuring that those who serve are given the support and dignity that they rightfully deserve. May you always wear the stars on your shoulders as daily reminders of your duty to lead with integrity, to serve with humility, and if necessary, fight for the Republic with honor and with courage. To the families of our generals and flag officers, especially in this Christmas season, we recognize your patience, your sacrifices, and your support. Just as family lies at the heart of every single Filipino home, so too are you at the heart of our nation's service. So together, let us continue to serve the Filipino people, protect our sovereignty, and help build a stronger, more secure, bagong Pilipinas. Maraming salamat, maligayang Pasko sa inyong lahat. Mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayan, oh. Thank you, Mr. President. Yan po yung mensahe ng ating Pangulo sa ating po mga bagong general ng ating sandatahang lakas. Maganda po yan kasi promotion dahil tamang-tama Christmas season, kaya pati yung mga pamilya nabanggit at pinakita pa. So tuloy-tuloy pati ho ang modernization program na sinasabi ng ating Pangulo ay isa yan sa mga talagang ginagawa at gagawin po ng ating gobyerno. Ayan, siyempre sa suporta po ng mamamayang Pilipino
Actually, dito sa budget na pinag-usapan na 2026, kasama na po yung mga increase ng kanilang benepisyo or salary o iba pang mga benefits na ipagkakaloob ng gobyerno. So hindi po nakakalimutan, sa halip ay kasama sa lahat ng galaw ng Office of the President ang pag-update sa benepisyo, modernization at pangailangan ng ating sandatahang lakas. Ayan ha. So talagang ang tagubilin, paalaala na manindigan, maging tapat sa ating saligang batas at sa mamamayan. Sa lahat ng oras ay pagtanggol ang Pilipinas at mamamayan sa anumang mga hamon. Kasi alam naman natin, hindi pa tapos, tumitindi pa nga ang usapin dyan sa West Philippine Sea. At hindi lang dyan sa West Philippine Sea, lahat ng teritoryo, lahat ng lugar na sakop ng Pilipinas ay talagang hindi yan pwedeng kuhanin ng kahit sino. Ipaglalaban yan ng ating gobyerno at siyempre ang ating militar ang nakataya o siya pong gagawa nito. Okay? So yan ay yung sa side ng military. Pero bago yan, ahead lang ho ng one day yan, ng isang araw naman, ay mga general to major general na mga bagong opisyal ng ating Philippine National Police. Mga 50 yun, kung di ako nagkakamali. Magkasunod na araw, ano? Para yung promotion, pareho ang yung bilin, speech ng Pangulo dun sa PNP iba. Kasi alam naman natin, ang police ay sibilyan, kung tutuusin. Talagang nakatutok sila sa proteksyon sa mga mamamayan. So yan ang pinagbili ng Pangulo. Bigyan ng seguridad, proteksyon ang mga mamamayan sa lahat ng oras at pagkakataon, lalo na ngayong Christmas season. Yan ang kanyang bilin sa PNP. At nangako rin na ang pagsuporta ng gobyerno nasyonal sa mga pangailangan ng PNP ay pagkakaloob. Tuloy-tuloy yan taon-taon. At inaasahan niya na lalo pang magiging agresibo ang ating kapulisan dahil nga sa mga bagong general, 1 brigadier general to major general, 2-star. Yung kasi ang mga napromote 1-star to 2-star general. Mga 50 general yan ng PNP. Kaya iba naman itong sa military. So parehong mataas ang moral ng ating militar at police, especially ang mga bagong na-promote kasama ang kailang pamilya, kasi pag promotion talagang malaki ang responsibilidad, tataas ang sweldo, tataas ang benepisyo at mararamdaman nila ang suporta ng punong ehekutibo o ang kanilang commander-in-chief. Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Ayun, okay? So magandang pamasko, promotion at mga benepisyo. Kung yung mga gunita, ang sinabi ng Pangulo sa January ng 2026, merong increase. Sa January ng 2027, merong another increase. Sa January ng 2028, merong another benefits o increase na ipagkakalob sa militar. Kasama ang police, kasama ang Coast Guard, kasama ang Bureau of Jail Management and Penology, kasama ang Bureau of Fire Protection, lahat halos ng mga talagang aktibong merong pwersa at nagtumutulong sa ating mga mamamayan. Yan po yung mga bibigyan ng benepisyo to increase every year hanggang sa matapos ang term ni Pangulong Marcos Jr. Congratulations sa lahat na na-promote. Sana ang tagubilin ng Pangulo na kayo ay manindigan base sa kung ano ang katotohanan sa ating kalagayan at ang sinasaad ng saligang batas. Yan po ang magandang paalala. Non-partisan, huwag sumali sa politician, sa politiko, non-partisan, maging professional organization, ang dalawang mahalagang nagbibigay ng proteksyon sa bansa at sa mga Pilipino, militar at PNP. Congratulations and Merry Christmas sa inyong lahat ng mga militar at pulis at pamilya.